Hello mga kapatid, ngayon ay chapter 33 na tayo sa book ni Ellen G. White na Ang Dakilang Pag-asa. Dito ating malaman na ang unang malaking pandaraya ni Satanas. Now sit back and relax. Sa pinakaunang kasaysayan pa lang ng tao, ay pinasimulan na ni Satanas ang kanyang mga pagsisikap na dayain ang ating lahi. Siyang nagsulsul ng paghihimagsik sa langit ay hinanggad na makaisa ang mga naninirahan sa lupa sa pakikidigma niya laban sa pamahalaan ng Diyos. Sina Adan at Eva ay maligayang-maligaya sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, at ang katotohanan ito ay patuloy na patutulaban sa pahayag na iginiit ni Satanas sa langit, na ang kautusan daw ng Diyos ay malupit at sagabal sa kabutihan ng kanyang mga nilalang. At bukod dito, si Satanas ay naiinggit nang makita niya ang magandang tahanang inihanda para sa walang kasalanang mag-asawa. Kanyang ipinasyang sila'y pabagsakin, upang kapag sila'y naihiwalay na niya sa Diyos at mapasailalim sa kanyang kapangyarihan, magiging pag-aari na niya ang lupa at dito'y maitatatag ang kanyang kaharian, laban sa kataas-taasan. Kung ipinakita ni Satanas ang kanyang sarili sa tunay niyang likas, agad sana siyang itinaboy, sapagkat sina Adan at Eva ay binigyan ng babala laban sa mapanganib na kaaway na ito, ngunit siya'y gumawa sa dilim, na itinatago ang kanyang pakay, upang maisagawa niya ng mas maigi ang kanyang layunin. Gamit ang ahas bilang kasangkapan niya, na noon ay isang nilalang na may kaakit-akit na hitsura, siya'y nagsalita kay Eva. Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Genesis Kapitulo 3 Versikulo 1. Kung iniwasan lang sana ni Eva ang makipagtalo sa manunukso, ligtas sana siya, subalit siya'y nang ahas na makipag-usap sa kanya, kaya't siya'y naging biktima ng kanyang mga pandaraya. Ganyan ang nangyayari kung bakit marami pa rin ang nag-agapi. Sila'y nag-aalinlangan at nakikipagtalo tungkol sa mga ipinag-uutos ng Diyos, at sa halip na sundin ang mga banal na utos ay tinatanggap nila ang mga teorya ng tao, na tagapagkubli lamang ng mga pakana ni Satanas. Sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. Sinabi niya na sila'y magiging kagaya ng Diyos, mag-aangkin ng mas malawak na karunungan kaysa dati, at may kakayahang makaabot sa mas mataas pang kalagayan ng pamumuhay. Si Eva ay nagpatukso, at sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, si Adan ay nagkasala rin. Tinanggap nila ang mga sinabi ng ahas, na hindi totoo ang sinabi ng Diyos, hindi nila pinagtiwalaan ang lumikha sa kanila, at inisip na hinihigpitan niya ang kanilang kalayaan, at maaari silang magtamo ng higit pang karunungan at pagkakataas sa paglabag sa kanyang kautusan. Ngunit pagkatapos na magkasala, ano ang natuklasan ni Adan na kahulugan ng mga salitang, sa araw na ikaw ay kumain yun ay tiyak na mamamatay ka? Natuklasan ba niya, gaya ng ipinaniwala sa kanya ni Satanas, na ang ibig sabihin nito'y magsisimula na siya sa isang mas mataas na kalagayan ng pamumuhay? Kung gayon ay meron nga talagang malaking kabutihang papakinabangan sa pagsuway, at si Satanas ay talagang ang tagapagpala ng sangkatauhan. Ngunit hindi ito ang natuklasan ni Adan na kahulugan ng banal na sentensya. Sinabi ng Diyos na bilang parusa sa kanyang kasalanan, ang tao ay babalik sa alabok na pinagkunan sa kanya, ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik, talatang 19. Ang sinabi ni Satanas na, mabubuksan ang iyong mga mata, ay napatunayang totoo lamang sa paraang ito, pagkatapos na suwayan ni Adan at Eva ang Diyos, ang kanilang mga mata ay nabuksan para makita ang kanilang kahangalan, nalaman nga nila ang masama, at natikman nila ang mapait na bunga ng pagsuway. Sa gitna ng Eden ay naroon ang punong kahoy ng buhay na ang bungay may kapangyarihang magpamalagi ng buhay. Kung si Adan lamang ay nanatiling masunurin sa Diyos, patuloy sana niyang natatamasa ang kalayaang makalapit sa punong kahoy na ito, at nabuhay sana siya magpakailanman. Ngunit nang siya'y magkasala, siya'y pinagbawalan ng kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at napasailalim siya sa kamatayan. Ang banal na sentensyang, ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik, ay tumutukoy sa lubos na pagkalipol ng buhay.
Maraming salamat sa iyong panunood kapatid. Maaari mo pang suportahan ang aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.